Nagtata. Yeah. Tatagal kapag ka unting-unting. Hello mga kamag-anak, good afternoon sa inyong lahat. Ngayong araw nga ay pumunta tayo dito sa Tumana kung saan nakatanim yung mais ng kapatid ko. So paipitasin na kasi ito bukas mga kamag-anak, kaya naman pinuntahan na natin. So tara mga kamag-anak, ipapasilip ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung itsura ng mais. Ito nga mga kamag-anak yung itsura ng mais dito sa may bungad. So bali itong part lang na to mga kamag-anak, yung may bungang magaganda o medyo malalaki yung bunga kumpara dun sa ibang mga pwesto. So ayan mga kamag-anak, makikita nyo, ito nga pumesto nga ako dito sa may papaya at makikita nyo nga na halos hanggang dibdib ko na yung papaya, no? So itong mais natin mga kamag-anak ay tinanim noong October 28 at ngayong araw nga ay 70 days na siya. So bukas o mamayang madaling araw ay pipitasin na siya 71 days. So ang variety nga nito mga kamag-anak ay Sweet Fortune ng Ramco Seeds. So ayan mga kamag-anak, pupuntahan natin yung ibang part ng maisan ni Utol, kasi nga hindi pare-parehas to, gawa nga nung mabato yung lupa dito. Kumbaga hindi ganong nakalaki yung mais sa ibang parte. So eto na nga mga kamag-anak yung dulong side nung maisa ni Utol. Kung makikita nyo mga kamag-anak, napakaliliit ng bagaso nung mais dito sa part na to. Pero kay naman mga kamag-anak, kahit ganun namunga pa rin kahit na maliliit at segunda. So mapapakinabangan pa rin naman yan mga kamag-anak, may presyo pa rin. Pero kung pumarehas sana ng laki dun sa mga nasa bungad, maganda sana, no? Fast forward tayo mga kamag-anak, kinabukasan nga pumunta na ako dito sa Tumana at ito na nga yung inabutan ko. Bali hinihila na nga yung mais papunta dun sa may ponduhan. Bali alas 3 nga pala ng madaling araw sila nagsimulang mamitas. Kung mapapansin nyo nga mga kamag-anak ay super duper to the highest level. Ang sobrang napagkarumaming karga naman talaga na itong kariton na to ng mais. At eto nga mga kamag-anak, 2 tao lang yung namimitas dito sa pinapaharvest natin na 3 kilo. So ayan mga kamag-anak, yung bunto ng mais ay nakalagay dito sa may pagitan ng mga puno ng mga papaya. Ganyan nga pala yung kinakarga mga kamag-anak yung mais sa may kariton, no? So ayan, meron lang mga paikot dyan para hindi agad siya malaglag kahit na kumalog-kalog at umaldag-aldag. Kagandahan pa dito mga kamag-anak sa lugar namin kapag kami umaani ng mais ay maraming mga kalabaw, baka, kabayo, kambing ang nalilibre sa pakain, no? Dahil nga dito sa mga bagaso ng mais. Syempre mga kamag-anak, para sa mga bago nating followers dyan, ito nga pala yung tinatawag na ponduhan. Dito nga pala binabagsak yung mais na hinahako tapos klinaklase yan ng mga magtitinor. So inihiwalay na dyan yung mga malalaki, yung segunda, yung buraot at saka yung mga reject, yung mga hindi na pwedeng ibenta sa market. Kaya nga pala ako umahon dito mga kamag-anak sa ponduhan dahil nga hindi pa ako kumakain ng agahan. Pag didiskarga nga nitong laman ng kariton mga kamag-anak ay tatanggalin muna yung mga mais dyan sa may puwitan ng kariton para pagka tinanggal yung singkaw mga kamag-anak uuho yung maraming mais at konti na lang yung iaahon mo. Yan, napakasarap ng ulam. Hanggang dito na lang po mga kamag-anak, kakain muna ako. Paalam!